Tatlong bagay na nais ng Diyos na gawin mo matapos mong sadyang magkasala. Mangyaring basahin hanggang sa pinakadulo. Maniwala ka sa akin. Lubos nitong babaguhin ang iyong buhay. Una, itigil ang paggawa ng mga dahilan para sa kasalanan. Itigil ang pagsasabi ng mga bagay tulad ng masama lang talaga ang ugali ko o maliit na kasinungalingan lang naman ang sinabi ko. Paminsan-minsan, malinaw na sinasabi ng Biblia, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Hebreo chapter 10 verse 26. Ang kasalanan ay hindi sinusukat ayon sa laki. Huwag mong gawing dahilan ang biyaya ng Diyos upang magpatuloy sa pagkakasala. Sa Biblia, gumawa si Haring Saul ng iba't ibang dahilan matapos siyang magkasala at sa huli ay itinakwil siya ng Diyos. Nagkasala rin si David, ngunit dahil nagpakumbaba siya sa pagsisisi at lubos na nagbalik loob, pinatawad siya ng Diyos. Ang pinahalagahan ng Diyos ay isang pusong tunay na nagsisisi sa kasalanan. Pangalawa, magbalik loob ka kaagad. Huwag mong hintaying manahimik ang Diyos. Sinasabi ng Biblia, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangangarapat. Roma chapter 1 verse 28. Hindi nangangahulugan agad na parurusahan ng Diyos ang isang tao. Ang pinakamapanganib na kalagayan ay kapag hindi kanya pinipigilan at hinahayaan kanyang sundin ang sarili mong landas. Kaya, kung maaari ka pa ring paalalahanan, sawayin, o kung nakakaramdam ka pa rin ng pagkabalisa sa iyong puso, nangangahulugan itong hinihila ka pa rin ng Diyos pabalik sa Kanya. Huwag mong hintaying manahimik ang Diyos habang hindi ka pa niya tuluyang isinusuko. Magbalik loob ka na ngayon. Pangatlo, kung nakakaramdam ka pa rin ng sakit matapos magkasala, huwag kang tumakbo palayo sa Diyos. Ang pagkakaroon ng sakit at pakikipagpunyagi matapos magkasala ay nagpapatunay na hindi pa manhid ang iyong budhi. Ang tunay na nakakatakot ay hindi ang pagkahulog, kundi ang lubos na hindi pagkapatid sa iyong sarili matapos magkasala. Kung patuloy kang nasasaktan at nakikipagpunyagi dahil sa kasalanan, magbalik loob ka sa Diyos ngayon mismo